Dear IFM, hello sa inyo mga idol. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alvin. Lumaki sa isang mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka. Bata pa lang ako, iniwan na kami ng nanay ko sa pangangalaga ng tatay namin. Baby pa lang noon ang kapatid kong si Penny, kaya ako lang talaga ang may alaala na kasama siya. Sa simula pa lang, si Papa na talaga ang tumaguyod sa aming magkapatid. Pero sa kasamaang palad, naaksidente ito at nawala ng saysay ang mga binti. Mabuti na nga lang at sanay ako sa pagtatrabaho, kaya nagawa kong makatulong. Tumutulong ako sa palengke sa madaling araw at papasok naman sa umaga. Nagtiyaga kahit sobrang hirap dahil wala rin naman ako magagawa. Ako ang panganay kaya responsibilidad ko ang tumulong. Ayan, okay na. Penny! Papa! Kakain na po! Nandiyan na! Penny! Pakialalayan si Papa! Eto na po! Dahan-dahan po. Dito na po kayo maupo pa. Salamat anak. Penny, maupo ka na rin para makakain ka na. May practice pa kayo para sa foundation nyo, di ba? Sige na, kain ka na. Ay, ano ba yan? Tuyo na naman yung ulam, kuya. Sawang-sawa na akong kumain ng tuyo eh. Palagi na lang tuyo. Bakit naman yung mga kaklase ko tilapia yung ulam nila? Hay nako. Eto na naman po tayo. Ayoko na yan, kuya. Penny, hindi pwedeng maging mapili tayo sa pagkain ha. Mabuti nga may nakakain pa tayo eh. Ayan lang ang kinita ko at ng kuya mo sa pag-aayos ng mga gamit. Pagpasensyahan mo na lang muna. Oo nga. Tsaka, masarap naman yan ah. Eh bakit ikaw, kuya? Hindi ka ba nagsasawa sa tuyo? Malapit na tayo magkaroon ng kaliskis sa balat, oh. Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi, hindi naman yan tuyo eh. Paano hindi naging tuyo yan? Tingnan mo kaya, oh. Ipikit mo pa kasi ang mga mata mo. May ituturo ako sa yung trick. Sige. Ayan, nakapikit na yung mata ko. Sige. Isipin mo na nasa isang magandang kainan ka. Yung sosyal. Mabango. Kasi puro masasarap ang pagkain nandun. Tapos, may darating na waiter. May daladalang malaki at bilog na tray. Tapos ang dala niya, isang malaki, malinamnam, umuusok-usok na fried chicken. Kuya, ang bango ng fried chicken. Nagugutom na ako. O sige, susubuan na kita. Isipin mong fried chicken to. O ito na. Ah. Oh, masarap di ba? Ang sarap ng chicken. Kuya naman eh. Iniuto mo naman ako eh. Hindi pa rin kaya lasang chicken. Ang alat-alat. Yan ang panibagong flavor ng fried chicken ngayon. Maalat-alat na parang tuyo. Ay nako kuya, hindi mo na ako mauuto no. Kumain ka na lang kasi. Di bale, sa susunod, dalagang bukid naman ang lulutuin ko. Para hindi ka nagrereklamo na tuyo na naman. Ganun pa rin yun eh, isda pa rin. Ay nako, kaysa naman wala, di ba? Ay nako Penny, kahit na anong reklamo mo, wala naman tayong magagawa ngayon. Yan lang ang kinita namin eh. Kaya imbis na wala tayong makain, magpasalamat na lang tayo dahil may pagkain sa lamesa natin. Opo. Ay nga pala tay. Ah. May magandang balita ako sa'yo. Pwede raw ako makakuha ng scholarship sa college dahil valedictorian ako nung high school. Talaga ba anak? Magandang balita nga yan. Basta kailangan lang matatas yung grades ko.
Wala akong babayaran na tuition hanggang makapagtapos po ako. Salamat naman sa Diyos. Makakapagtapos ka ng pag-aaral na wala tayong halos ginagastos. O kaya anak ha, pagbutihan mo. Alam mo naman kung anong kalagayan ko. Wala na nga akong mga paa, kaya hindi ako makapagtrabaho sa labas. Tay, huwag kang mag-alala. Tatrabaho naman po ako habang nag-aaral eh. Para yung susweldohin ko, pwedeng paghatian po namin yun ni Penny. Tapos yung mga kikitain nyo po sa pagre-repair ng mga sirang gamit, dito na po yun para sa bahay. Eh, ano nga pala yung kukunin mong kurso? Business management po. Mas marami po kasing trabaho kung yun eh. Yung ba talaga yung gusto mo? Practical po kasi yun. Marami akong makukuhang trabaho kung yun yung kukunin ko. Pasensya ka na anak ha. Kung nasa isang mahirap na pamilya ka lang lumaki. Kung nakapag-aral ka lang sana noon, sana hindi ganito yung buhay natin. Tay, ito pong pangako ko sa inyo. Gagawin ko pong lahat para lang po makaahon po tayo sa hirap. Saka kapag nakapagtrabaho na po ako, gaganda na pong buhay natin. Makakaahon din po tayo. Ako po ang bahala sa pamilya natin. Kahit na may pag-aalinlangan ako, lumuwas pa rin ako ng Maynila para mag-aral. Habang nag-aasikaso ako ng mga requirements ko sa school, sinabayan ko na rin ang paghahanap ng part-time job. Sa awa ng Diyos, natanggap ako bilang fast food chain crew at naayos ko naman ang mga kailangan kong gawin. Alam ko na hindi madaling maging working student, pero wala naman ako ibang choice kundi ang magtiis hanggang sa makapagtapos ako sa pag-aaral. Saan na nga ba yung building na pupuntahan ko? Miss, excuse me. Hmm? Alam mo ba kung saan yung building ng College of Business? College of Business? Ayun oh, yung building na yan. Ito pala yun. Sige, sige. Salamat, salamat. May ipapapirma ka rin ba dyan? Oo eh. Tapos, may kukunin din akong libro. Ang sabi, sa College of Business daw kukunin eh. Tamang-tama, dyan din yung punta ko. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Business student din kasi ako. Parehas tayo ng course. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Medyo kabisado ko na rin tong campus. Kasi dito nag-aaral yung ate ko. Sige, sige. Kanina pa kasi ako naliligaw eh. Ako nga pala si Alvin. Bianca. Tara? Sige, sige, tara. Pasensya ka na kung soft drinks lang yung nalibre ko sa'yo ah. Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Sakto lang yung pera ko sa pamasahe ko. Ano ka ba? Okay lang no? Hindi mo nga ako kailangan ilibre eh. Uy, ano ka ba? Pa-thank you ko na yan sa'yo kasi nga dahil sa'yo natapos ko lahat ng dapat kong gawin ngayon. Huwag kang mag-alala. Next time, malilibre rin kita ng pagkain. Nako, ayos lang. Huwag mo nang isipin yun. Nakakapagod naman talaga mag-enroll. Ang daming estudyante. Mura kasi. Kaya maraming gustong mag-aral dito. Bakit pala business management yung gusto mong kunin na course? Kasi gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Ayoko naman kasing habang buhay na maging empleyado. Kasi kapag pinili ko maging empleyado, parang walang pagbabagong mangyayari sa buhay ko. May mga promotions naman ah. Pagbabago yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Basta, ayokong maging empleyado habang buhay. Gusto kong bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. Kami na lang kasi ng kapatid ko at ang papa ko. Nasaan ang mama mo? Iniwan kami. Tapos, naaksidente naman yung papa ko. Basta. Masyadong madramang buhay ko. Mahirap lang kasi kami. Isang kahig, isang tuka. Alam mo yun, yung kapatid ko nga umiiyak na dahil puro tuyo raw yung pagkain namin. Kaya yun, binobola ko na nga lang kapatid ko para lang kumain eh.
Pero alam mo, sila ang dahilan kung bakit gusto kong magtapos sa pag-aaral. Ang swerte naman nila para magkaroon ng isang anak at kapatid na tulad mo. Nako, hindi ah. Sila ang swerte sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging ganito. Sa bagay, maganda na yung may inspirasyon ka para makapag-aral ng mabuti. So, palagi na tayo magkikita dito sa school dahil nasa isang building lang tayo. Oo nga eh. Buti na lang kahit wala pang first day, may nakilala na agad ako. Hindi na ako masyadong mangangapa. Ay, teka. Ibibigay ko sa yung cellphone number ko para pag may tanong ka o gusto mo lang naman na makakausap, pwede mo akong tawagan. Sandali, isusulat ko lang. Okay. Ayan. Uy, salamat. Wala pa kasi akong cellphone eh. Pero bibigyan daw ako ni Papa. Ita-text na lang kita kapag meron na. Kahit kailan mo gustuhin, walang problema sa akin. Masaya ako dahil nakilala kita. Nakaka-inspire kasi yung kwento ng buhay mo eh. Salamat. Si Bianca ang pinakauna kong naging malapit na kaibigan sa campus. Halos araw-araw kaming magkasama. Naging komportable ako sa buhay sa Maynila nang dahil sa kanya. Aaminin ko, sobra ako nagagandahan kay Bianca. Maganda na nga, mabait pa. Pero ang parati ko lang nasa isip noon, wala akong panahon sa panliligaw. Ang tanging gusto ko lang makapagtapos sa pag-aaral at maiahon ang pamilya ko sa hirap. Wala ka ng klase? Wala na. Ikaw, Wala na rin. Nag-aaral ako para sa finals. finals? Eh di ba next week pa yun? Oo nga. Pero kailangan ko pa rin mag-aral eh. Hindi ako pwedeng bumagsak. Ayokong mawala ng scholarship. Hindi ako pwedeng pumalya kasi 2 taon na lang din naman yung hihintayin ko. Sabi nga ng din natin, isa ka raw sa mga inaasahang summa cum laude ng college natin. Congratulations in advance ah. Hindi naman siguro yun. Ang mahalaga lang naman sa akin yung makagraduate ako. Kaya dapat magdoble effort pa rin ako. Sus, ikaw pa? Kayang-kaya mo naman i-perfect yung exam. Kahit nakapikit pa. Ano yung binabasa mo? Para sa accounting subject ko, kailangan naman kasing bumili pa ako kung meron naman dito sa library, di ba? Dapat sinabi mo sa akin na kailangan mo ng libro. Meron ako niyan eh. Ano ba, okay lang. Tsaka nakakahiya na sa'yo, no? Hindi ko na nga alam kung paano ako makakabawi sa'yo. May sinabi ba akong bumawi ka? Hindi naman, di ba? Saka masaya ako maging parte na pagiging successful mo. Bahala ka nga. Basta kapag naningil ka, wala akong maibibigay sa'yo, ha? Isa lang naman yung gusto kong ibigay mo eh. Ha? Ano? Wala. Joke lang yun. Alam mo, madalas ko napapansin na palagi mo akong binibitin sa mga sinasabi mo eh. Ano ba kasi yun? Wala nga. Ay, sige na. Ano ba yun? Malalaman mo rin balang araw. Balang araw pa? Pwede mo naman sabihin sa akin ngayon eh. Kasi yung balang araw na yun yung tamang panahon para malaman mo. Parang alam ko na yan ah. Ano alam mo? May boyfriend ka na no? Yun ang sasabihin mo sa akin, di ba? Paano kung malaman mong may boyfriend na ako? Anong magiging reaction mo? Eh di, congratulations. Basta wag mo lang hayaan na mapabayaan yung pag-aaral mo. Eh ikaw, bakit hanggang ngayon, ni isang beses hindi ko nakitang may nagustuhan kang babae? Wala akong panahon sa ganyan, alam mo yan. Alam mo, paminsan-minsan, masarap din yung maranaasan mong kiligin, ma-in love, manligaw, ma-reject. Part yun ng pagiging teenager. Wala ka kasing ibang ginawa kundi mag-aral na mag-aral. Mukha ka ng libro. Kasi nga kailangan ko, di ba? Hindi ako pwedeng madistract. Kahit ba isang beses hindi ka nagka-crush? Kahit isang beses? Wala nga. Ba't pang kulit mo? Tao ka ba? Wala ka talagang nagustuhang iba? Wala nga. Bakit ikaw? Meron ba? Oo nga pala. May boyfriend ka na pala. Sira, wala naman akong sinasabi. Pero, may nagugustuhan akong iba. Sino naman yan? Secret. Ang daya naman ito. Sino nga? Sige, ganito na lang. Kapag nakapasa ka sa exam,
Sasabihin ko sa'yo kung sino. At alam ko makakapasa ka naman kaya malalaman mo rin. Kaya mabuti pa kung mag-aral ka na lang dyan. Tutulungan na rin kita para maging madali sa'yo. Nakakaawa ka naman kasi. Wow ha, thank you sa tulong mo ha. May gagawin ka ba bukas? Wala naman. Pahinga. Bakit? Buti naman, labas tayo bukas. Naku, wala akong pera eh. Ay nako, ito na naman tayo eh. Okay lang yun no, ako na bahala sa'yo. Yan ang hindi pwede. Mali naman kung ang babaeng gagastos para sa lalaki, ano? Noon yun. Pero ngayon, okay na. E di next time, ako naman ang ilibre mo. Lalo na kapag yumaman ka na. Uy, malayo pa yun. Sa sipag mong yan, imposibleng malayo pa yun. Kaya nga, parati ako nandito eh. Kasi gusto kong makita kang umangat. Matupad mo lahat ng pangarap mo. Tulad ng sinabi ko kanina, gusto kong maging parte ng tagumpay mo. Hindi naman ako manhid para walang maramdaman na kahit ano para kay Bianca. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil may pangarap pa akong hinahabol. Hindi ako pwedeng ma-distract sa kahit na anong bagay. Kailangan ako ng pamilya ko. Kaya kahit napapamahal na ako kay Bianca, binaliwala ko yun. Nanatili kaming magkaibigan ni Bianca at sabay kaming nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi ko nakasama ang pamilya ko sa araw ng graduation ko. Malungkot, pero ayos lang. Dahil alam ko na ito na ang simula para tuparin ko ang lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko. Hi! Halika, pasok. Salamat. Uy, ba't may handa? Sinong may birthday? Sira, para sa'yo lahat yan. Kasi di ba nga, nakapasa ka na rin sa ina-applyan mo? Kaya, congratulations! Ibang klase ka talaga. Pinaghandaan mo talaga yan ha? Naman, sabi ko naman sa'yo na, kaya mo, di ba? Ikaw lang tong walang bilib sa sarili mo. At ikaw pa talagang nag-doubt. Sa talino mong yan, sino hindi tatanggap sa'yo? Grabe ka naman. Hindi ko naman makukuha ang trabahong to kung hindi naman dahil sa'yo eh. Kaya, thank you so much, Bianca. Thank you talaga. Sus, wala yun. Magkaibigan tayong dalawa at gusto rin naman kitang tulungan. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin magets kung bakit sobrang bait mo sa akin. Ano bang magandang nagawa ko sa'yo para gawin mo naman ang lahat ng to sa akin? Mula college, nandyan ka para tulungan ako, tapos ito, sa paghahanap naman ng trabaho. Marami kang nagawa sa buhay ko na hindi mo nalalaman. Tulad ng, Secret! secret na naman, puno ka na ng secret sa buhay mo. Wala ka ng ibang sinabi kundi secret, saka ko nasasabihin tapos, Mahal kasi kita. alam ko naman yun, syempre magkaibigan tayong dalawa. Teka, ang ibig mong sabihin, as in, yun? Okay, bakit ako? Ang dami mo namang pwedeng magustuhan dyan. Gwapo, mabait, pero bakit ako? Tanungin mo yung puso ko kung bakit. Pero, Hindi ko rin alam. Alam ko magkaibigan lang tayong dalawa. Kaya nga, kahit ilang beses kong sinubukan na sabihin sa'yo yung nararamdaman ko, hindi ko magawa dahil magkaibigan tayo. At palagi mo ring sinasabi na hindi ka pa handa. Wala ka pang balak na ma-in love dahil ayaw mo ma-distract sa mga gusto mong gawin sa buhay. Kaya, tinago ko na lang. Pero kasi, Alam ko naman ang sasabihin mo eh. Nag-uumpisa ka palang gawin yung mga pangarap mo. At naiintindihan ko. Basta, nandito lang ako. Maghihintay lang ako sa'yo. Nahintay nga kita ng ilang taon. Ano pa kaya yung ilang taon pa? Sa totoo lang, gusto kong i-pursue si Bianca. Gusto ko rin sabihin sa kanya na parehas din kami ng nararamdaman. Pero natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Baka magkasakitan lang kami sa bandang huli at mawalan ako ng kaibigan. Alam naman natin na kapag nasaktan ng isang tao, nadidistract, tumitigil ang mundo. At yon ang ayoko mangyari sa akin. –
flowers for you. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa? Sus, wala yun. Ano palang meron at gusto mong kumain sa labas? Maliban sa gusto kitang makita kasi medyo parehas tayo nang naging busy sa trabaho. Mm. Tapos gusto rin sana kitang makausap tungkol sa napag-usapan natin last week. Yung pag-amin ko sa'yo? Anong meron doon? I'm sorry. Ayokong paasahin ka. Pwede ko bang malaman kung bakit? Kasi natatakot lang ako na baka hindi ko kayang mapanindigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Baka masaktan lang kita. Alvin, parte na ng pagmamahal ang masaktan. Lahat ng mga taong nagmamahal dumaan doon. Alam ko, pero paano kung ako naman ang masaktan? Paano kung hindi pala tayo ang para sa isa't isa? Baka kasi hindi ko makayanan. At kapag nangyari yun sa akin, ang unang magsasakripisyo yung pamilya ko. Alam mo naman na marami akong pangarap para sa kanila. Kaya nga ginawa kong lahat para lang makuha kung ano meron ako ngayon. Ayokong isugal ang kinabukasan ng pamilya ko dahil sa pinili kong magmahal. Kaya ako na lang ang bibitawan mo. Naiintindihan ko at hindi masama ang loob ko sa'yo. Hindi rin naman kasi tama na makipagkompetensya sa pamilya mo. Kasi kadugo mo sila. Sila ang buhay mo. Pero kung bibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon na buksan mo yung sarili mo sa akin, hindi ko naman sasayangin yun eh. Alam ko, pero iniisip ko lang yung mga posibleng mangyari. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko at ayokong madistract. Ayokong malihis ako sa mga plano ko at ayokong maramdaman mo na napapabayaan na kita. Mas mabuti pa kung manatili na lang tayong maging magkaibigan. Sige, desisyon mo yan at nire-respeto ko. Pero sana hayaan mo ko maghintay sa'yo. Baka mapagod ka lang. Kapag mahal mo talaga ang isang tao, kahit gaano pa katagal yan, pipiliin mo pa rin hintayin siyang mahalin ka. Kaya maghihintay ako sa'yo. Dahil mahal kita. Hindi ko ipipilit sa'yo ang sarili ko. Pero ipaparamdam kong kahit anong mangyari, nasa tabi mo lang ako. At hindi kita iiwan. Pero Kaya ko. Kaya kitang hintayin. Maniwala ka sa akin. Hindi ako magiging sagabal sa lahat ng plano mo sa buhay. Sasamahan kitang maabot yun. Lumipas ang 5 buwan, bumuti ang buhay namin ng pamilya ko. Gumanda ang career at nagkaroon ng ipon. Sa wakas, nakikita ko na rin natutupad ang mga pangarap ko. ayan, may bago na tayong ref. Ang laki naman yan, anak. Mukhang mamahalin to ah. Baka naman wala ka ng pera dahil sa binili mo yan. Huwag po kayong mag-alala, tay. Nag-uumpisa pa lang tayo. Natapos na rin naman natin iparenovate yung bahay. Kumikita na rin yung sari-sari store. Tapos si Penny, 1 taon na lang makakagraduate na rin siya sa wakas. Unti-unti mo nang tinutupad yung mga pangarap mo sa amin. Pero di ba, baka pwedeng isipin mo na rin naman yung buhay mo. Yung mga pansarili mong pangangailangan. Tulad ng pag-aasawa. Saka na po yun. Mahaba pa po yung buhay, saka mas importante yung pamilya natin. Saka okay naman po ako. Masaya ako na nakakaahon na tayo sa buhay. At least ngayon, hindi na puro isda ang ulam natin. Oo nga, at nangyari ang lahat ng yun dahil sa'yo. Dahil sa pagiging masipag at pagtsatsaga mo. Alam mo, maswerte ako dahil may anak ako na kagaya mo. May inaalala lang akong isang bagay. Ikaw yun. Alam kong kahit nakukuha mo na yung gusto mo, hindi ka pa rin masaya. Tay, masaya po ako sa buhay ko ngayon. Hindi ako naniniwala. Kailan ka ba kasi mag-aasawa? Aba, hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapakilalang babae sa akin. Aba anak, gusto ko namang magkaapo sa'yo. Saka na po yun, tay. Aba, inihintay mo pa rin ba si Bianca? Kamusta na pala siya? Ayun. May asawa na siya ngayon. Ikaw naman kasi, nahayaan mong mawala sa'yo. Eh yan tuloy.
Alam kong yun ang pinagsisisihan mo. Naisip ko pa nga, paano kung binigyan ko siya ng pagkakataon sa buhay ko? Paano kung ipinaramdam ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal? Magiging masaya kaya ako? Mapupunta pa rin ba ako sa buhay na mayroon ako ngayon? Wala namang masama ang maghangad ng ikagaganda sa buhay, pero sana isipin mo rin yung mga gusto mong gawin. Sinabi ko naman sa iyo na okay nga lang kami. Yun nga po tay eh. Sayang. Akala ko kasi maghihintay talaga siya sa akin. Akala ko naiintindihan niya na hindi pa ako handa. Ang pamilya natin ang sentro ng buhay ko. Nanghihinayang ako kasi siya lang naman yung minahal ko ng ganito. Hindi ko tuloy alam kung naging makasarili ba ako o kung ano. Hindi ka naging makasarili eh. Huwag mong isipin yan dahil kung ganun nga, hindi mo maibibigay sa amin ang lahat ng to. Siguro, hindi lang talaga siya yung babaeng nakalaan para sa'yo. Baka habang buhay na akong ganito tay. Mag-isa. Hindi totoo yan. Sa gwapo ng anak ko, walang ibang magkakagusto sa'yo. Si tatay talaga. Basta, kung may dumating ulit, huwag mo nang palampasin. Huwag mong isipin na okay na kami ng kapatid mo. Sarili mo naman ang isipin mo. Kung gusto mong maging masaya ka, merong nilaan ang Panginoon sa'yo na babae. Sigurado akong mamahalin ka. Ano man ang mangyari. Alam ko na marami ang magsasabi sa inyo na sana tinuloy-tuloy ko na lang kung ano ang nangyayari sa aming dalawa ni Bianca. Na sana nagawa ko siyang panindigan. Pero mas inuna kong to pa rin ang pangarap ko. At tulad ng sabi nila, you can't have it all. May kailangan kang isakripisyo para makuha mo ang pinakagusto mo. Sa ngayon, busy pa rin ako sa pagbuo ng mga pangarap ko. Sa pag-iipon at pagbibigay ng magandang kinabukasan para kay Penny. Saka ko na lang siguro iisipin ang sarili kong kaligayahan kapag nakita kong maayos na ang lahat. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Alvin. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.